Hello guys! Dahil Holy Week ngayon, pupunta naman tayo sa Holy Land. Dito lang yan guys sa SBMA, Subic Bay Preport Zone. Malapit lang yan dito sa amin guys. Kung taga Olonga po ka, 17 minutes lang ang ride. Pero kung taga Manila ka naman, mga 30 minutes to 1 hour. Syempre depende pa rin yan kung traffic. Kagaya ngayon, Holy Week, maraming bumabiyahe at umuwi sa kanilang mga lugar at spend naman nila ang long weekend nila sa pamilya nila. Kayo ba guys, saan ba kayo ngayong Holy Week? Ano bang ginagawa ninyo pag ganitong mga araw? Basta, kung ano man ang ginagawa natin ngayon, huwag nating kalimutan mag-ingat at magdasal sa Panginoon. Papasok na nga pala kami dito sa tunnel ng SBMA. Alam nyo ba, sabi nila, tuwing gabi daw may nakikita dito. Ewan ko lang kung totoo ha, charot. Kaya mag-ingat kung dadaan kayo dito at huwag kalimutang bumusina ng 3 beses para daw sa inyo na nagpapaalam kayo para dumaan doon. So ito na nga guys, andito na kami sa Holy Land. Nakita namin yung banner. Nakakatuwa, ang bilis lang ng biyahe namin kasi nga wala naman traffic. By the way, 2 car nga pala kami. Medyo nauna na nga lang sila sa amin ng konti. So, syempre, medyo chika-chika ng konti. At syempre, naglakad na kami papunta doon. Wala pa kami masyadong idea kung ano makikita namin dito. Basta ang alam ko lang, malalaki daw ang mga estatwa dito. Ito nga pala si Gino, ang masipag naming photographer. At yan naman sila Coach Monet at Coach. Sila ang aming mga mentor sa lahat ng bagay. Ayan, nag-i-start na kami kumuha-kuha ng mga picture. So, yung nakikita nyo na yun daw ang simbahan. Diyan kinasal si Megan Yang. So pumunta muna kami dito sa pinaka main entrance. Bago ka kasi pumasok, dapat pumunta ka muna sa pinaka ticket office para magbayad. Meron kasing entrance fee. So yung regular is 350 at yung senior citizen at PWD is 280 lang. Sa children naman is 175. At kung gusto mo malibre, kung 3 feet ka, free ka na. Charot lang. 17 nga pala kami kasama bata. Pero kaming 7, libre na. Sponsored by ex-chairman Garcia. Siya nga pala yung pinakamay-ari nitong Holy Land. Personal therapist kasi niya itong si Che, itong katabi ko. At na-facial ko na rin silang mag-asawa before. Yun nga yung first time ko nakapunta dito. Hindi nga lang kami nakapasyal kasi nga home service naman yung pinuntahan namin. Tsaka gabi na rin naman that time, so madilim na. Tsaka pag madilim, parang nakakatakot tignan yung mga malalaking statue. Sumakay na nga pala kami dito sa jeep na to. Kahit na kasi yung parang pinaka-tourist guide dito. Ito nga pala yung first destination namin. So pasukin natin to mga bebela. So wala pa akong idea kung anong meron dito. Kasi wala naman nag-e-explain kung ano itong napuntahan namin. Basta dito lang kami binaba ni kuya. So meron pa palang akyatan to. Akala ko kasi ito lang ang makikita. So ayan, aakyatin na muna natin. So ito pala yun, grabe ang lalaki nga talaga ng mga ribulto dito. Ito yata yung huling hapunan nila nung ipinagkanulo ni Judas si Jesus Christ. Oh my God, natakot naman ako sa dalawa. Akala ko ribulto din, bigla kasing gumalaw. Anak pala ni Mami Girly. Ay, sobra naman pala kaming excited. Nandito na agad kami sa Fifth Luminous Mystery. Dapat sa first mystery muna kami. Pero okay lang yon, at least napuntahan na namin to. So ayan, bababa na kami. So dito guys, makikita lawak ng lugar. So hindi na namin alam kung saan ang first mystery at second mystery. Kung ano na lang ang makita namin, yun na lang yung pinuntahan namin at dinaanan namin. Nakaka-amaze talaga tong lugar na. So dito nagkahiwa-hiwalay na kami. Kung ano lang yung natatanaw ng mata namin, yun na lang yung pinupuntahan namin. Tsaka mahirap naman kung maghihintayan pa kami. Nagkanya-kanyang dasal na lang kami kung anong maiaalay namin at kung ano yung hihilingin namin at kung ano yung hihingi namin ng tawad sa Panginoon. Dito sa Holy Land, isa itong sanctuary at pilgrimage site kung saan pwede kang magnilay at magdasal. Meron din ditong chapel guys and Station of the Cross at trail para sa Mysteries of Holy Rosary. Hindi na nga lang namin nasunod yung map na binigay kasi sa totoo lang ng pagkabigay sa amin, hindi na namin siya binasa guys kasi sobra talaga kami na-excite. So ito na nga pala, inaakyat na namin ni Marie yung pinakataas, yung 3 krus na yon kung saan ipinako si Jesus Christ kasama ng 2 magnanakaw. So kahit naman papano guys, meron tayong kaalaman, kahit konting kaalaman sa history ni Jesus Christ. Observe with special solemnity has a time of devotion to the passion of Jesus Christ. Nagkita-kita na nga pala kami dito sa station na to.
Pero yung iba hinihintay pa namin para sabay-sabay kaming umakyat doon sa pinakatuktok sa libingan ni Jesus Christ. Alam nyo ba guys, habang inaakyat namin to, iba yung nararamdaman naming lahat. Lalo na ako, hindi lang ako nagsasalita, pero iba talaga yung pakiramdam ko. Feeling ko kasama namin si Jesus Christ dito eh. Dito na nga pala kami sa pinakatuktok. Mas lalo palang maganda dito at lalong presko. Kasi kahit mainit, mararamdaman mo talaga yung presko ng hangin. By the way, bumaba na nga pala kami dyan. Kasi nga marami pa pala kaming pupuntahan. At marami pa pala kaming hindi napupuntahan. Sobrang lawak talaga ng lugar na to. Dito naman kami ngayon sa Bila. Sobrang ganda din dito guys. So kung malayong lugar kayo, huwag kayong mag-alala. Kasi pwede rin kayo mag-stay in dito. Mag-check-in. Hindi ko nga lang alam kung magkano room rates nila. Pero itong nagsosulong Bila na to, dito daw nag-i-stay si Bishop. Pero pag wala si Bishop, pwede rin nilang iparento, 8,000 per night. Hindi na nga lang kami nagkaroon ng chance para makita yung room. Kasi nga wala na nga kaming time dahil marami pa daw kaming pupuntahan. Di bale, malapit lang naman to sa amin. So anytime pwede naman kaming bumalik dito. Pero kung manggagaling ka sa malayong lugar, naku, huwag mo nang sayangin yung chance. Kuhaan mo na lahat. By the way guys, marami din pala silang alagang hayop dito. Kagaya ng mga duck na yan. Kaya matutuwa din yung mga bata kung meron kayong mga kasamang bata. Nakakatuwa, ang ganda-ganda talaga ng lugar na to at ang linis-linis. Feeling ko tuloy na sa probinsya ako. Ito kaya yung nakakamiss sa probinsya. Yung sariwang hangin, amoy ng mga puno at damo. Pati na yung mga tuyong dahon na sinusunog tuwing alas 4 ng hapon. Di ba ganun yun sa probinsya? Kaya talagang nakaka-refresh dito mga bebe love. Ang sarap bumalik. Yung pansamantalang lumayo ka muna sa city, yung makakalimutan mo muna yung ingay ng mga sasakyan, lalo na yung nakakalokang traffic. Ang sarap talaga dito, peace ang mind mo. Nakakatuwa, may mini zoo pala dito sa Holy Land. Atin-atin lang to mga bebe loves ha. First time ko lang talagang nakakita ng ostrich bird. Grabe, ang laki at saka nakakatakot nung sumusugod na siya. Pero mabait naman siya, hindi siya basta-basta nanunuka. Pero natakot pa rin ako magpa-picture kasi baka bigla akong tukain. So ito pa mga bebe loves, first time ko lang din nakakita ng ganitong manok. Grabe, may pantalon. Nakakatuwa, ang cute-cute nung manok na yan. Grabe. At madami talaga silang alagang hayop dito. So ayan, pati yung mga duck, yung mga manok, pati yung donkey, at meron din silang mga tupa. So hindi na namin masyadong tinitigan to kasi nga aalis na nga daw kami. So kailangan na namin talagang pumunta sa iba pang mga lugar. Ayan, tumatakbo na si Josh kasi nga sinusundo na kami ng jeep. So ito na yata yung last na pupuntahan namin. Hindi ko alam kung ano pa mga meron dito. Ang laki talaga ng lugar at ang dami-daming puno, nakakatuwa. Sobrang presko talagang ng lugar. Talagang na-preserve tong lugar na to. Talagang inalagaan ng maayos. Makikita din pala dito yung wall of prayer. Sayang nga lang, hindi na kami nakababa. Kasi nga, kulang na talaga yung oras namin. So, yun yung pyramid. So, yan naman, hindi ko alam kung ano yan. Wala na talaga kaming chance para kumuha pa ng picture at para bumaba. Kasi nga, magdidilim na, kaya nagmamadali na si kuya. Kaya ayan, nagtiyaga na lang kami at nag-enjoy sa mga nakikita namin. Kasi ang ganda ng pagkakagawa nito mga bebe loves. Hindi ko alam kung bahay ba to, pero ganito yung nakikita ko nung pinapanood ko yung buhay ni Jesus Christ nung unang panahon. Ang swerte natin kasi merong ganito dito. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng Jerusalem para makita ang buhay ng mga tao at ni Jesus Christ nung unang panahon. By the way guys, isa-isa ko nga palang ipapakita sa inyo yung life-size statues ng mga Bible characters mula Old at New Testament. Alam niyo ba guys, habang tinititigan ko itong mga life-size statues na to, alam niyo bang para silang totoong-totoo? Sobrang hirap talaga ng pinagdaanan ni Jesus Christ nung tinubos niya yung mga kasalanan natin. Grabe talaga yung sakripisyo niya para sa ating lahat, ano? Wala talagang makakapantay ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon at may malaki kang problema na feeling mo wala ka nang matatakbuhan, andyan lang lagi si Jesus Christ, andyan lang lagi si Papa God para tulungan tayong lahat. Hindi naman niya tayo pababayaan at never niya tayo nakalimutan. Kumbaga, tayo lang talaga ang nakalimot sa Kanya. Kung nawawalan ka ng pag-asa ngayon,
at sobrang stress ka na sa buhay, andyan lang si Lord, kausapin natin siya. Yun kasi yung nakakalimutan natin minsan, yung kausapin natin si Jesus Christ. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides. Guys, inabot na kami ng gabi, pauwi na kami ngayon. Sobrang sulit tong araw na to. Bye guys! Ingat kayo!